Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sinundan ni Marthena ng tingin si Adriel habang umaakit ito sa hagdan, bangko, ang natutulog na si Kersha. Sinabi nitong maupo muna siya at hintayin niyang bumalik ito. She was tensed. Pakiramdam niya ay nakabalik siya sa nakaraan habang sinisipat ang marangyang kabuuan ng bahay ng mga ito. Pamilyar sa kanya ang kabahayan sa kabila ng ilang mga pagbabago niyon. Iba ng kulay ng wallpaper, carpet, mga kortina at furniture, nadagdagan ng paintings, antique jars. Marthena, napapidlag siya pagkarinig sa tinig na iyon. Hindi niya maaari pagkamali sa ibang tao ang tunog ng pagkakabigkas nito ng pangalan niya. Lumingon siya rito. Hindi siya ngumiti dahil lalabas lamang na peke iyon. Good evening ho, Mayor. Formal na bati niya rito. Napansin agad niya ang kakaibang aliwalas na mukha nito. Taliwas sa anyo nito noon. Lagi itong seryoso noon na para bang lagi may dalang problema. Good evening, Iha. Maupo ka. Nakangiting sabi nito. Bakit pati ngiti nito ay iba na rin sa ngiti nito noon. Tahimik siyang umupo. Inutusan nito ang driver na dalhin sa silid nito ang mga gamit nito. Nakabarong pa ito. Mukhang kakauwi lamang mula sa munisipyo. Sumandal ito sa backrest at hinilot-hilot ang sentido na para bang pagod na pagod ito. Totoo palang sinabi ni Adriel na nasa isla ng pag-ibig kayo ng kaibigan mo. Anito sa mababang tono. Kumusta kayo ng papa mo? Hindi siya sumagot dahil hindi niya nagustuhan ang pagbanggit nito sa papa niya. Nabalik sa isip niya ang masamang balak nito noon. Nag-angat ito ng tingin. Sinulubong niya ang tingin nito at nakipagsukatan siya ng tingin. Kung noon, madali siya nito nadiktahan dahil mas pinili niyang protektahan ang ama niya, ngayon ay hindi na siya nito basta matatakot. Kilala ng exporter ang papa niya ngayon. Hindi lamang iyon, napaunlad din nito ang lupain na minana nito. Kumbaga sa isang puno, malalim ng kapit na ugat nito sa lupa. Hindi na ito basta-basta maibabagsak ng unos, kahit pa isang alkaldeng unos na iyon. Hindi kita masisisi kung masamang tingin mo sa akin, Iha, sabi nito. Saka bumuntong hininga. Pero maniwala kang walang anumang ibig sabihin ng tanong ko. Ibig ko lamang umusta. Hindi man siya naniniwala rito, magalang pa rin na sinagot niya ang tanong nito. Mabuti yung kalagayan namin ni Papa. Salamat. Walang buhay na sagot niya. Kumusta ang kaibigan mo na kasama mo? Kasundo ba niya si Jude? Nakakunot noong bumalik siya rito. Anong alam nito tungkol sa kaibigan niya? Alam ko rin ang tungkol sa panaginip ni Krisha, Iha. In fact, si Jude ay mula sa isang kilalang ahensya sa Maynila na pag-aari ng isang kaibigan. Tinitiyak ko sa iyo na mapagkakatiwalaan siya. Binata ho ba siya? Hindi iyon ang gusto niyang itanong, pero huli na para bawiin niya iyon. Si Cynthia ang nasa isip niya at ang pagbabago rito na alam niyang malaki ang kinalaman ni Jude. Napangiti ito para naaliw sa kanya. Sa pagkakaalam ko, yes, nagkakamabutihan ba sila ng kaibigan mo? Lumapad ang pagkakangiti nito. Nagtaka siya. Hindi niya maalala ngumiti ito ng ganoon noon. Don't worry, she's safe with Jude. Mabuti siyang tao. Kahit mabagsik ang kanyang anyo, hindi siya umimik. Akto magsasalita pa ito, pero naudlot dahil pababa na si Adriel ng hagdan. Dad, kanina pa ba kayo? Tanong ni Adriel sa ama. Iba ang tingin ipinukol nito sa ama. Kadarating ko lang, Adriel, sagot ng alkalde at tumayo na. Naging malungkot ang ngiti nito nang salubungin nito ang tingin ni Adriel. Nag-uusap lang kami ni Marthena. That look from you pained me, son. Naniniwala ang buong bayan na mabuti akong tao, kaya nila ako iniluklok sa pwesto. Huminga ito ng malalim. Napakasakit para sa akin na ang sariling kong anak ay hindi makitang kabutihang iyon. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad, Adriel? Tumalikod na ito sa kanila at naglakad palayo na tila hindi na umaasa na sagutin ito ng anak.
Napatingin siya kay Adriel na hindi niya namalay na katayo na pala sa tabi niya. Humugot ito ng malalim na hininga bago tumingala at hinagod ang batok nito. Sa tingin niya ay may mabigat na hindi pinagkakasunduan ng dalawa. Kilala niya ang dati niyang nobyo. Malambot ang puso nito kaya nasisiguro niya mabigat ang nagawa ng ama nito para magawa nitong tiisin ang huli. Adriel, tumingin ito sa kanya. Hindi nakaligtas sa pansin niya ang damdamin na nakalarawan sa mga mata nito. Tila nahihirapan din ito sa sitwasyon. He looked hurt and helpless. Natilihan siya ng maya-maya ay mamasa mga mata nito. Tila may puwersang lumukob sa kanya. Bago pa niya mapikil ang sarili, ay niyakap na niya ito na mahigpit. Ayaw niya itong makita sa ganong anyo. Tumugon ito na napakahigpit na yakap. Ilang segundo na natili sila magkayakap sa gitna ng katahimikan. No one dared to talk. Tila ba nawala ng saysay ang mga salita at ang presensya na lamang ng isa't isang mahalaga sa kanila. Gusto niya magtanong pero naisip niya hindi iyon ang tamang oras. Mas magandang pasahihin na lamang niya ito para makalimutan nito ang kabigatang dinadala nito sa dibdib. It was funny because she was in a difficult situation too. Pero heto at inuuna pa rin niya si Adriel. Ipagdadrive kita, sabi niya habang hinahagod ang likod nito. Gagala tayo sa kalye. Iyon ang madalas silang gawin noon para i-refresh ang pagod na isip nila. Pagkatapos silang gumala ay hihinto sila sa gilid ng kalsada habang maliwanag ang buwan. Magkakwentuhan sila hanggang hating gabi. Okay, pagsang-ayon nito bago dumistansya sa kanya. Pamilyar ka pa ba sa daan? Ako pa, sinadya niyang ngumiti ng malapad. Baka sakaling mahawa ito sa ngiti niya. Hindi nga siya nagkamali. Ngumiti na rin ito at ginulo ang buhok niya. Let's go then. Hinawakan nitong kamay niya at hinila na siya palabas ng kabahayan. Aktong susunod ang bodyguard nito pero maagap na umalma si Adriel. No, stay here. I'll be safe. Kapag sinundan mo ko, June, wala ka ng trabaho bukas. Huminto ang bodyguard nito at napalunok. Tinapik nito si Adriel sa balikat bago sila umalis. Tinakot mo yung tao, sabi niya na nasa kotse na sila. Tulad ng sinabi niya, siya ang nagmaneho. Nasa passenger seat ito at hindi siya hinihiwalayan ng tingin habang malapad ang ngiti. Sasasantahin mo talaga siya? Yes, malupit ka na ngayon. Ayoko ng istorbo. Ikaw lang naman inaalala niya. Wala akong death threats. Kaya tatlo-tatlong bodyguards ko ay dahil kay Krisha. Ngayong hindi ko kasamang bata, hindi ko kailangan ng bubuntot-buntot sa akin. I see. Mahirap pa maging anak ng isang politiko. Hindi ito sumagot, kaya sinulya pa niya ito. You know what I want, Ethan? Hindi nagbago iyon. Sagot nito kapag kuwan. Simple life. Mahinang sabi niya. Iyon ang paulit-ulit itong sinasabi sa kanya noon. Iyon daw ang pangarap nito para sa pamilyang bubuuin nila. Masaya, buo, at simple lang ang pamumuhay. Hindi ka noon kasimpleng tuparin ng isang simpleng buhay, Adriel. Yeah, mas mahirap pala makamit iyon. Pagsang-ayon nito. Pagkatapos sa ilang sandali, ay kapwa na sila tahimik. Itinuloy niya ang pagmamaneho. Wala silang pupuntahan. Mag-iikot lang sila sa mga kalye. In short, nagsasayang ng gasolina. Joyride ang tawag nila sa biyaheng iyon. Sa tapat tayo ng university, sabi nito maya-maya. Okay, pinabilis niya ang pagpapatakbo ng kotse. Sigurado ka bang papayagan tayong pumasok? Paniniyak ni Marthena kay Adriel. Pasado 8:00 na ng gabing iyon. Mahigit 20 minutos na nakasanda lamang sila sa gilid ng kotse kanina at pinagmamasdan nila ang universidad. Napansin niya ang malaking improvement niyon. Nadagdagan ng buildings at mukhang katatapos lamang ng renovation. Trust me, hindi maaari hindi tayo papasukin ng mga guards. Dahil anak ka ng mayor, napakamot ito sa ulo bago ngumiti. Binilisan nito ang mga hakbang patungo sa gate habang hila-hila siya. Agad silang napansin ng dalawang gwardya. Adriel, sabi ng isa, mababakas ang tuwa sa mukha niyon. Hinintay ka namin noong 1 linggo. Basiya ko, Ryan, sagot ni Adriel. At sumuludo sa isa pang mas may edad na gwardya na si Mang Mitoy. Ngumiti si Mang Mitoy ng malapad. Pasok po, ma'am, nakangiting sabi ni Ryan sa kanya. Gumanti siya ng ngiti rito. Tumikhim si Mang Mitoy. Hindi yata siyang kasama mo noong huli mong punta rito, bata. Anito kay Adriel, pero sa kanya ito nakatingin. Para bang nais itong basahin ang reaksyon niya.
Humalakak si Adriel at saka nito pabirong sinuntok si Mang Mitoy sa dibdib. Ngumisi naman ang huli. Tuloy-tuloy sila ni Adriel sa loob ng universidad. Pamilyar sa kanya ang tinalunto nilang daan patungo iyon sa college building nila noon. Nagdadala ka ng babae rito? Sometimes, when I'm bored to death. Bali walang sagot nito. Tila nagpipikil ng ngiti. Kusang huminto ang mga paa niya sa paghakbang. Binawi niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Nakaarkong isang kilay nito na bumaling sa kanya. Ganoon, nakataas ang isang kilay niya. So, dinala mo ako rito para magyabang sa mga gwardya na may bagong babae ka na naman? Tapos ano, gagawin mo sa akin ang ginagawa mo sa mga babaeng iyon sa kung saan mang sulok ng building na iyan, ha? Maswerte ka, Adriel, aniya, at nagmarcha na palayo rito. Ang tanga niya, bakit ba agad siya naniwala sa may pinakita nito? 5 taon ang lumipas, hindi siya dapat nagtiwala agad dito at sa nararamdaman niya. Maaring hindi na talaga itong Adriel na nakilala niya. Athen, wait, tawag nito sa kanya. Lalo siyang nainis na tila pinagtatawanan siya nito. Sinaklit nito ang bisig niya. Bitawan mo ako, Adriel. Puntahan at kalagkarin mo dito ang mga babae mo. Itinulak niya ito. Pabilisan sila sa mga hakbang hanggang nakarating sila sa gate. Look what you've done, Mang Mitoy. Tila nangaakusang sigaw ni Adriel. Napatigil siya sa paghakbang. Nang lingunin niya ito, ay bagsak ang mga balikat nito. Lumipat ang tingin niya sa 2 gwardya. Nakayoko si Mang Mitoy at yumuyugyog ang mga balikat sa walang tunog na pagtawa. Si Ryan naman ay napapailing. Wala siyang lalabasan dahil isinara ng 2 gwardya ang gate. Bumalik ang tingin niya kay Adriel. Pumuntong hininga ito at tinawid ang distansya sa pagitan nila. Can't you see? Pinagsaselos ka lang niya. Napalunok siya at agad na nag-iwas ang tingin nang mapagtanto niyang tama ito. Nagsaselos nga siya. Anong karapatan niya magselos? Hindi ba't ikakasal na siya kay Jobert? Bumigat ang dibdib niya sa naisip niyang iyon. Ano nga ba itong ginagawa niya kay Adriel, sa sarili niya at kay Jobert? Hindi siya nagdala rito ng babae kahit minsan, ma'am. Sabi ni Mang Mitoy. Napatingin siya rito. Biro lang hong sinabi ko kanina. Natuwa lang ako may kasama siya ngayon sa unang pagkakataon. Bumalik ang tingin niya kay Adriel. Nakatingin lang ito sa kanya. Ilang sandali na hindi siya umimik. Lumipat ito at hinila siya sa bisig. Nagpahila naman siya. Tuloy-tuloy sila sa building na sadya nila kanina. At nang naroon na sila, sumandal ito sa isa sa mga dingding ng classrooms at hinapit siya sa baywang. You made me happy, pabulong na sabi nito. Hinagkan siya nito sa noo. Kapag kuwan, sinapo ng 2 kamay nito mukha niya. You're jealous. Naging mapanuksong ngiti nito. Nag-init ng husto ang mukha niya. I'm not jealous. Pagtatanggi pa rin niya. Yes, you are jealous. Pagdidiin nito sa bawat salita. Aktong magsasalita ulit siya na maudlot iyon dahil siniil nito ng halik ang mga labi niya. Tulad ng maraming pagkakataon na hinagkan siya nito, automatic kong kanyang pagtugon. Niyakap siya nito na mahigpit. Lumalim ang halikan nila. Kung kanino nagmula ang ungol na narinig niya ay hindi niya matiyak. Baby, paan nasasabi ni Adriel. Kasabay niyon ay naglakbay ang mga kamay nito. Gusto niya magpatangay sa mga haplos at halik nito. Gusto niya magpakalunod sa sarap na sensasyong ipinararamdam nito sa kanya. Pero hindi na siya ang Marthena na nobya nito noon. No, Adriel. Lumapat ang dibdib nito ang 2 kamay niya. God, anong ginagawa ko? Naniliit sa sarili na usal niya. Ikakasala siya kay Jobert. Pero heto siya. Anong ginagawa niya? Isang linggong kalayaan ang binigay ni Jobert sa kanya para timbangin niya ang kanyang damdamin. Dapat ay nag-aanalisa siya, hindi yung inuuna niya ang nararamdaman ng katawan niya. Kung si Adriel nga ang gusto niya makasama at hindi niya balak ituloy ang kasal nila ni Jobert, hindi ba dapat itatapusin muna niya ang mga dapat tapusin sa pagitan nila ng nobyo niya bago siya gumawa na kung ano mang ginagawa nilang iyon ni Adriel? This is wrong. Umatras sa sabi niya kasabay ng pag-iling. Hindi na niya sinalubong ang tingin nito. Adriel, hindi na naman niya masabi rito ni kakasal na siya. Maging ang tangka niyang paglayo rito ay hindi niya nagawa dahil hinapit ito ang baywang niya at ikinulong siya sa isang mahigpit na yakap. Sorry, nadala ako ng sitwasyon. It won't happen again, baby. I promise. Please, huwag kang lumayo sa akin.
Hindi na rin kita hahagkan. Not unless you ask me to. Tila nababahalang wika nito. Alam nito noon pa ang mga konserbatibong values na pinahahalagahan niya. At iyon marahil ang naisip itong dahilan ng pagtikil niya. Napaluha siya. Ito pa rin ang dating Adriel na mataas ang respeto sa kanya bilang babae. Pareho lamang silang nadala sa sitwasyon kanina. Lalo siyang na-guilty sa ginagawa niyang iyon sa dalawang lalaki sa buhay niya. She was sure Jobert was thinking of her too. Hindi tamang paasahin niya ang dalawa. Kailangan mamili siya ng isa sa dalawa. Tulad ng kung paano siya namili sa papa niya at kay Adriel noon. Titig na titig si Marthena sa malaking krus at sa imahe ni Jesus na nakapako roon. Taimtim siya nagdasal at humingi ng linaw ng isip at guidance ng Panginoon. Magdamag siyang hindi nakatulog dahil sa malalim na pag-iisip. Hindi pa kailanman nangyari sa kanyang buhay na nalito siya ng ganoon. Kaya nang pasado 5:00 na at kumatok sa Adriel sa pinto ng guest room, ang silid na okupado niya sa bahay ng mga ito ay agad niya itong pinagbuksan dahil gising na gising ang diwa niya. Pupunta raw sila sa Basilica Church. Sa ganoong oras lamang daw sila makakapasok sa simbahan at makakapagdasal ng tahimik dahil wala pa mga tao roon. Kapag tanghali na raw ay punong-puno na ng mga tao roon. Naaalala pa niya ang mga kwento nito tungkol sa simbahan at tungkol kay Krisha. Alam mo ba, nang ibig sabihin ng simbahang ito ay pag-asa? Yeah, hope. Ang lahat ng mga taong nawawalan ng pag-asa ay nagtutungo sa simbahan na yan para magdasal. Ang sabi nila, even the most impossible of wishes, kapag hiningi nila sa loob ng simbahan, ay nagkakatotoo. Miracle, I should say. Strong faith naman talagang kailangan para magkatotoo ang isang himala, Adriel. Kapag naniniwala sila magkakatotoo ang hiling nila at nagtitiwala sila kay God, walang imposible. Kaya nga hindi kaya ipaliwanag ng siyensya ang himala, diba? Tumango ito, natahimik na sila ng mga sumunod na sandali. Do you believe in miracle? Maya-maya, ibasag nito sa katahimikan sa pagitan nila. Oo naman, hindi ko kailangan ng malaking himala para maniwala ako. May mga tinatawag na life's little miracles na kadalasan hindi iyon pansin ng mga tao. Pero kung pagsasama-samahin niya ang lahat ng little miracles na iyon, isang malaking himala ang hindi niya alam na nasa harap na niya. How about faith healing? Faith pa rin ang bottom line. Posible lang iyon kapag ang taong ginagamot ay naniniwalang gagaling siya. Visions. Krisha has a gift, right? Marami na ako nabasang articles about psychic abilities, clairaudience, clairvoyance, precognition, divination, telepathy, telekinesis, etc. Totoong may mga gifted person. Vision of Christ? What? Pakiramdam niya ay niyakap siya na mabinging hangin na tinura nito. Nag-ibang pakiramdam niya. Paliko na sila sa direksyon ng simbahan. Inihinto ni Adriel ang sasakyan sa tapat ng simbahan. Nakikita nila ang kabuuan niyon. Hindi ito kumikilos sa pagkakaupo sa likod ng manibela. Nanatili rin sila sa kaniyang inuupuan. Sa tingin niya ay may sasabihin pa ito. Krisha was 3 years old when I first saw her talking with Jesus' image. Sa room ni Dad kung saan naroon ang malaking Sacred Heart painting na ipinagawa ni Mom sa isang magaling na painter sa room. Pagkakwento nito, ayon sa kwento nito noon, sa kanya ay patay ng mommy nito. 15 anyos pa lamang ito noon, matapos siya nakikinig sa iba pang kwento nito. Binaliwala ko yun. Ang akala ko, dahil bata, ay normal lang na kinakausap ni Krisha ang sarili niya. Pero noong kalaunan ay iba nang nararamdaman ko. Nang umalis kami ni Krisha ng bansa, that was after he left me, iyak siya ng iyak. Gusto niyang dalhin namin ang Sacred Heart painting. Sa Amerika, sa dingding na room namin, ay doon ko'y sinabit ang painting. Hindi iilang beses na nahuli ko siya nagsasalita ng mag-isa habang nasa ibabaw siya ng kama at nakatingala sa painting. Hindi niya napigilang manayo ang mga balahibo niya. Nakikipagkwentuhan siya sa painting. Sinarili ko ang lahat na nakikita kong kakaiba sa kanya. Kahit kay tita, hindi ko binanggit ang tungkol doon. Minsan dinatnan ko siya sa room na nagsasalitang mag-isa. I asked her who she was talking to. Kinalibutan ako na inosente itinuro niya ang painting ni Jesus. Tinanong ko siya kung anong pinag-uusapan nila ni Jesus at ang sagot niya ay tinatanong lang daw niya kung bakit may apoy ang puso ni Jesus.
Hindi raw ba ito naiinitan? At bakit daw may tinik at dugo ang puso? Hindi raw ba masakit iyon? God, ano raw ang sagot ng painting? I couldn't remember her exact words. Ang malinaw ko natatandaan ay ang thought, love is a burning fire that gives heat to those who are cold. Fire, you see, has eternal warmth. It won't die ever. Oh, nanggigilala sa sambit niya. Ngumiti naman ito, nilalunod pa amo sa mukha nito. At ang tinik at dugon sa puso, ano naman ang sagot doon? Ang wagas na pag-ibig ay handa mag-alay ng buhay para sa minamahal. Sa pamamagitan ng isang sakripisyo ay magkakaroon ng panibagong buhay. Katumbas ng dugo ay kaligtasan. Ang dugo ko ay buhay nyo. Dear God, saka lang ako naniwala na nakakausap nga niya si Jesus sa painting. Kung hindi, saan kukuhanin ng isang mag-aapat na taong gulang na bata ang makahulugang mga salitang iyon? I talked to Krisha. Sinabi ko sa kanya na ako lang pagsasabihan niya ng lahat. Hindi kailangan malaman ng sino man ang tungkol sa nangyayari sa kanya, ang tungkol sa pagkatao niya. I was so worried. Napakabata pa niya para maintindihan ng lahat. Then one morning, something happened. What? Naglalagay ako ng bagong ilaw sa sala when I accidentally fell. Tumama sa sahig ang ulo ko. It was a hard hit. Nakapakong dugo sa ulo ko bago nagdilim ang paligid ko. Tapos, hindi ko alam kung ano nangyari. Pagmulat ko, nakangiting mukha ni Krisha ang tumambad sa paningin ko. May bakas ng dugo sa semento pero wala na ako nakapangsugat sa ulo ko. Tinanong ko siya kung anong ginawa niya sa akin. Ang sabi niya, nakita raw niya akong tulog at may dugo sa ulo. Dahil wala si tita at mag-isa lang siya, tinawag niya ang best friend niya nasa painting para humingi ng tulong. Ang sabi raw ng best friend niya, hawakan niya ang sugat sa ulo ko at gisingin ako. Kaya pagkatapos daw niyang hawakan ang sugat ko, ginising niya ako. Nakaamang lang siya sa mukha nito. Pakiramdam niya ay lumabang ulo niya sa mga naririnig niya. She was about 6 years old that time. Tulala ako ng ilang araw pagkatapos sa nangyaring iyon. Pakiramdam ko, napakalaki responsibilidad ang kailangan kong gampanan kay Krisha, kaya ako pinagaling ng Diyos. Muli, inilihim namin ang nangyari sa akin kahit kay tita. Sinabi ko kay Krisha na ang anumang mensahe ng kaibigan niya sa painting ay ipapaabot niya sa akin. Sabi nito, maya-maya ay huminto ito sa pagkakwento at huminga ng malalim. Pinilit kong ibigay kay Krisha ang normal na buhay ng isang bata na magsimula siya mag-aral. Thank God, everything went smoothly hanggang sa huling taon namin sa Amerika. Nasunog ang bahay ni tita habang nasa labas kaming lahat, kasamang natupok ng apoy ang painting. Ilang araw iyak na nang iyak si Krisha dahil sa pagkawala ng kaibigan niya, pero sa ikatlong araw ay napansin ko nagbalik ang sigla niya. Sinabi niya nakakausap na uli niya sa panaginip ang kaibigan niya. Hindi siya nagsalita para tuloy-tuloy lang ito sa pagkukwento. Tapos, bigla'y gusto na niyang umuwi sa Pilipinas. I asked her why. She said she wanted to visit and talk to her friend. Alam daw niya ang lugar na kinaroroonan nito sa panaginip niya. Hindi ko man gusto bumalik sa Pilipinas. Ang lugar na sinasabi niya kinaroroonan ng kaibigan niya ay ang simbahang iyan. Anito, sabay turo sa Basilica Church. Dahil hindi na ako matahimik, lihim kong kinonsulta sa mga parang case ni Krisha. Ang payo nila ay panatilihing lihim ang lahat para sa kapakanan ng bata. Dahil galit ako kay Dad, hindi kami umuwi sa bahay niya. Mas pinili ko mamuhay sa barangay ng mga katutubo at magturo. Iyon ang bagay na gustong-gusto kong gawin at maligaya akong gawin. Isinama ko roon si Krisha. Namuhay kami ng simple kasama ng mga katutubo. Inakala kong tuloy-tuloy na iyon. Ngunit nagkamali ako. Nalantad ang pambihirang kakayahan na taglay ni Krisha dahil sa nangyari kay Lolo Onofre, ang tumatayong leader ng grupong isang araw. Huminga ito ng malalim bago nito'y pinagpatuloy ang pagkukwento. Simula noon, nagbago ng buhay ng pamangkin ko. Dinudumog na siya ng mga tao, lalo na sa Basilica Church. Wala akong choice kung hindi bumalik sa bahay para makuha kong proteksyong kayang ibigay ni Dad para kay Krisha. Tumangutang mo siya. Galit ka pa sa daddy mo? Malaking kasalanan niya sa akin. Sagot nito at saka malungkot na bumuntong hininga. Maya-maya ay binuksan nito ang pinto ng kotse at bumaba na. Hindi na niya hinintay na pagbuksan siya ng pinto. Lumabas na rin siya. Magkasabay na naglakad sila papasok sa simbahan.
Nakatitig si Marthena sa imahe ni Jesus at humingi ng tulong para ganap na maliwanagan ang isip niya. Sa totoo lang, hindi niya alam ang tamang gawin. Nalilito siya kung susundin niya ang damdamin niya. Bukod sa masasaktan niya si Jobert, ay masusuway rin niya ang kanyang ama at nasa pagitan din nila ni Adriel ang ama nito. Hanggang saan niya kakayanin ipaglaban ang damdamin niya? Sapat na bang panghawakan niya ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Adriel? Kung pipiliin naman niya magpakasal kay Jobert, ang sarili lang niya ang kalaban niya. Matatali siya sa isang kasal na wala siyang pag-ibig na nararamdaman sa kanyang magiging asawa. She would be unfair to Jobert and to herself. Pumikit siya at taimtim na nagdasal. Niyakap siya ng katahimikan. Maya-maya ay nagmulat siya ng mga mata. Please, send me a sign. Pakiusap niya habang nakatitig siya sa krus. Tita Athen? Napapitlag si Marthena sa pagtawag na iyon ni Krisha mula sa likuran niya. Nilunod siya ng samot-saring isipin, kaya kahit tapos na siyang manalangin ay nanatili siya nakaupo at tahimik na nakatutok ang mga mata sa altar. Si Adriel ay nasa kumbento, kausap ang mga pare. Nagpaiwan siya para manalangin ng taimtim. Krish, naudlot ang sasabihin niya na makita niya yung bukod sa 3 bodyguards na nasa likuran nito ay hawak din ito sa bisay ng isang maganda at morenang babae. Tuwid na tuwid, makintab at kasing itim na mapupungay ng mga mata nito ang buhok nito. Sa tansya niya ay mas matangkad ang babae ng ilang pulgada kaysa sa kanya. Saglit na kumunot ang noon nito. Hindi niya alam kung bakit pero maya-maya ay ngumiti ito habang nakatingin sa mukha niya. Where's Uncle Adriel, tita? Usisa ni Krisha na nagpabalik ng atensyon niya rito. Eksaktong sasagot siya nang lumabas si Adriel mula sa pinto sa bandang kanan malapit sa altar. Kasunod nito ang isang maedad na pare. Father boy, masayang bulala si Krisha at tinakbo ang pare. Tumawa ang huli at kinarga si Krisha. Hindi pa niya aalisin ang tingin sa mga ito kung hindi niya narinig ang masayang pagtawag ng babae kay Adriel. Napaawang ang bibig niya nang takbuhin ng babae si Adriel at yapusin ang huli sa leeg. Pagkatapos ay lumapat ang mga labi ng babae sa mga labi ng lalaki. Ito po bang sign na hiningi ko kanina? Tanong niya sa kanyang isip habang nakatingin sa krus na nasa altar. Hindi na siya tumingin uli kay Adriel at sa babae. Inayos niya ang pagkakaupo niya at nagkunwari siya nakatutok ang tingin niya sa altar. Pabigat ng pabigat ang dibdib niya pero hindi niya ipapahalata iyon. Magpapanggap siyang okay siya hanggang makabalik sila sa beach house. Alam niya na mga sandaling iyon ay parating na sina Cynthia at Jude. Tinext niya ang kaibigan niya na sa simbahan sila makikita. Inakala marahil ni Adriel na hindi pa siya tapos manalangin kaya sumanyasa lamang itong iiwan muna siya roon. Sumunod ito sa pare. Gagka pa rin ang huli sa Krisha. Ang akala niya ay susunod din ang babae sa mga ito kaya nagulat siya na lumapit ito sa kanya at tahimik na umupo sa tabi niya. Nagpanggap siya nagdarasal. Ex-girlfriend ka ni Adriel, right? Tanong nito sa kanya. Sa sulok ng mga mata niya ay nakita niya nakatingin ito sa altar. Kung may makakita sa kanila, iisipin niyo na abala sila sa kanya-kanyang panalangin. I saw your pictures, sabi nito ulit nang hindi pa siya pumiimik. Mga pictures sa sinunog ni Adriel sa US. I was there. I witnessed how he suffered. Ang kapal naman ng mukha mong bumalik pagkatapos ng ginawa mo sa kanya. Hindi niya nagustuhan ang tabas ng dila nito, kaya bumaling siya rito. Nagsalubong ang mga tingin nila. Nagkamali siya sa nakita niyang anyo nito kanina. Hindi ito maamo. Kulang na lang ay mag-apoy ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Wala kang alam sa kwento namin. Mahinahong sabi niya. Nagpipigil siya ng inis. Kung umasta ito, ay para bang alam nitong lahat? At anong karapatan nito manghimasok sa buhay niya ni Adriel? Iyon ang akala mo. Nakangiti na makahulugan sa sabi nito. You're Marthena, right? Nakasama ko si Adriel sa US. Alam kong hanggang langit ang pag-ibig niya sa iyo noon. Binigyan din ito ang huling salita. Walang permanente sa mundo, Marthena. Lahat nagbabago. Pati pag-ibig na hanggang langit, kumukupas at binubura ng panahon. Ang akala mo ba? Mahal ka pa rin, Adriel? Well, tanga ka. Tumawa ito na mapakla. Sa mga gabing lasing na lasing si Adriel noon, wala siyang bukang bibig kung hindi ikaw. Paulit-ulit niyang sinasabing mahal ka niya. Pero na mga sumunod na buwan, iba nang sinasabi niya. Gusto na niyang gumante. Gusto na niyang ibalik sa iyong sakit ay pinalasap mo sa kanya.
Alam mo ba kung ano nakakapagpatahimik sa kanya? She paused and smiled. Parang may eksena itong binalikan sa isip. My kiss, ipiniramdam ko sa kanya na hindi siya nag-iisa. Iyon ang unang gabing may nangyari sa amin. Pagkatapos niyon, palagi na kami magkasama. Tinuruan ko siyang kalimutan ka at nagtagumpay naman ako. Pakiramdam niya ay naumid ang dila niya. Hindi siya handa sa revelasyong iyon. Higit sa lahat ay hindi handa ang puso niya. Sinikap niyang ipunin ang lahat ng tatag ng loob na natitira sa kanya. Hindi siya iiyak sa harap ng babaeng ito. Iniisip mo bang inag-iimbento lang ako? Why don't you ask her siya? Kilala niya ako, sabi nito at saka umayos ng upo. Nag-sign of the cross pa ito na para bang katatapos lang nitong manalangin. Pagkatapos ay tumayo na ito. Hindi pa rin siya kumikilos sa kanyang kinauupuan. Naka-move on na si Adriel Marthena. Sigurado kung kahit nakikipaglapit man siya sa'yo ngayon ay hindi dahil mahal ka pa rin niya. Kinuha nitong cellphone nito mula sa handbag at saka kaswal na naglakad palayo. Adriel, sabi nito, tila sinasadya nitong iparinig sa kanya na si Adriel ang kausap nito sa cellphone. Baka matagalan pa kayo ni Krish. Magkita na lang tayo sa bahay niyo, okay? Tutuloy ako sa munisipyo para kausapin sina Papa at Tito Sito. Nimiss kong 2 olds na iyon. Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi nito dahil base sa boses nito ay malayo na ito. Muli siyang lumingon dito. Tuloy-tuloy ito sa paglabas sa simbahan. Pakiramdam niya ay naparalisa ang buong katawan niya at parang pinipiga ang puso niya. Hindi na siya magtataka kung maya-maya lang ay bubulagta na lang siya dahil sa heart attack. Napasulip siya sa imahe ni Jesus sa altar. Nagsimula mangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Agad niyang tinuyo ang mga iyon at lumabas na siya ng simbahan. Nasa pintuan na siya nang marinig niya tinawag siya ni Krisha. Nilingon niya ito. Tumatakbo na ito palapit sa kanya. Si Adriel inaroon pa rin sa may altar, kausap ang pare. Sumanyas ito, nahintayin nila ito. Umalis na ba si Tita Judy, Tita Athen? Tanong ni Krisha sa kanya. Tumango siya. Parang nalungkot ito. Sabi niya, ibibili niya ako ng dolls. Nanulis ang musong sabi nito. Masuyong ginulo niya ang buhok nito. Mabait ba Tita Judy mo? Yes po. Palagi siya nagluluto ng pagkain para kay Uncle Adriel kapag nasa US kami. Love mo ba siya? Yes po. Ako? Love mo rin ba? Yes din po. Si Uncle Adriel mo ba? Love din kaya si Tita Judy? Umungol ito na tila nag-iisip habang nilalaro nito nakapunitil na buhok. I think so. I saw them kiss eh. Inosenteng sagot nito kapag kuwan. Parang espadang tumarak sa dibdib niya ang sinabi nito. Kinailangan niyang hagurin ang dibdib niya para bumalik sa normal ang kanyang paghinga. Nakalatag na sa harap niya ang sign na hiniling niya sa Diyos para piliin niya ang lalaki hindi siya sasaktan. Kung tugon man iyon o hindi sa panalangin niya ay hindi na mahalaga. Ibinaling niya sa ibang direksyon ang kanyang tingin para hindi makita ni Krisha ang mga luha niya. Nakasakay na sina Marthena at Krisha sa kotse at hinihintay si Adriel. Nakasara ang mga tinted na salamin ng kotse para hindi makita ng mga tao ang bata. Malapad ang ngiti ni Adriel habang palapit ito sa kanila. Pinisil nito ang pisngi niya pagkaupo nito sa driver's seat sa tabi niya. Ang haba ng dasal mo ang dami mo yatang wishes kay God. Hindi siya umimik. Hindi ko pala naipakilala sa'yo si Judy. Nagmamadali kasi siya Pupunta raw siya sa munisipyo. Kaibigan ni Daddy ang ama niya na konsehal ng bayan. Madalas siyang nasa bahay ng tita noon dahil sa States din siya nag-aaral noong time na naroon ako. Tanging nasabi niya. Ano bang dapat niyang sabihin? Naalam na niyang pinauwi ni Judy ang lungkot at pangungulila nito sa kanya noon. Na tinuruan nito ng babaeng iyon na kalimutan siya. Sandali itong natahimik. Adriel, pwede ba mag-usap muna tayo bago kayo umalis? Sabi niya maya-maya. Mamamasyal tayo diba? Sa kotse mo na lang sabihin kung ano man yan. Sa halip ay sabi nito. Tinawag nito ang driver at mga bodyguards niya. No, hindi na ako sasama sa inyo. Pantay ang tinig na sabi niya rito. Sabay baba ng sasakyan. Hinabol siya nito. Ilang metro ng layo niya sa kotse nang mahagip nito ang bisig niya. Athen, stop! Ano bang problema? Tila nalilitong hinagod nito ang batok. Si Judy ba? The kiss was... Walang kinalaman si Judy. Pagsisinungaling niya. Nahihirapan siya sa nararamdaman niya
pero pipilitin niyang kayanin. I should have told you this right the very first time. Alin, putol nito sa sinasabi niya na si Daddy ang dahilan kaya mo ko iniwan noon. Alam ko na Athen, inamin na sa akin ni Daddy. That's the very reason why we're not in good terms now. Hindi ko siya mapatawad sa ginawa niya sa atin. Saglit siya na pamaang dito. Alam na nito ang lahat. Sinapo nito ang magkabilang balikat niya at pinakatitigan siya sa mga mata. I want you back, Athen. Kalimutan natin ang 5 taong lumipas. Magsimula tayong, why? Putol niya. Nag-e-echo sa isip niya ang mga sinabi ni Judy sa kanya. Nasaktan siya na may ibang babaeng pumalit sa kanya sa puso nito noong mga panahong pinapatay ng sakit ang puso niya. Wala silang kasalanan ni Adriel, mga biktima lamang sila ng ama nito. Gayunman ay hindi na magbabago iyon. Ang katotohanan na nagtagumpay ang ama nito na paglayuin sila ni Adriel. Why what? Why do you want me back, Adriel? Nabuhay ka na naman ng 5 taon na wala ako. Makakaya mo pang mabuhay ng 50 taon na wala ako sa buhay mo. Para itong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi niya. Umawang ang bibig nito at humigpit ang pagkakapaso nito sa mga balikat niya. Sinasabi mo ba na natapos na tayo 5 years ago? Gustuhin man natin buuin ngayon ang nawasak na relasyon natin ay hindi na natin kaya. Kaya natin, giit nito, sabay bitaw sa kanya. Kaya ko, Athen. Kaya ko itayo ulit ang pagmamahalan natin dalawa na sinira ni Daddy. Just give me a chance. I can't. You can't? Nanguusig ang tingin nito sa kanya. Tinugon mo mga halik at yakap ko. You still care for me. I felt that. Don't lie, Athen. Naramdaman ko yun. Kaya huwag mong sabihin sa akin ngayon na hindi mo ko bibigyan ng chance na patunayan ang sarili ko. Adriel, ikakasal na ako. Malakas sa sabi niya. Ikakasal na ako. Do you hear me? Nasa isla kami ni Cynthia dahil sa fiancé ko. Gusto niyang samahan kong best friend ko na lumimot sa trahedyang pinagdaanan niya. At para bigyan din ako ng 1 linggong kalayaang mag-isip bago ang kasal namin. That's not true. Maigting na tanggi nito. May bahagyang nanginig ang boses nito. Patuloy ito sa pag-iling habang titig na titig sa kanya. It's true. Pagkumpirma niya, hindi na niya napigilang mangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Naghalo-halo na ang emosyon sa dibdib niya. Totoo ba talaga ang sakit na nakikita niya sa mga mata nito? Pero ang mga sinabi ni Judy na sinuportahan ng mga sagot ni Krisha, anong ibig sabihin niyon? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi na niya dapat guluhin ang isip niya. Kailangan na niyang panindigan ang desisyon niyang piliin si Jobert. Siya lamang ang babae sa buhay nito. Soon, matututuhan din niya siguro itong mahalin. Mula sa mga mata niya ay bumaba ang tingin nito sa kwintas niya. Kaya ba hindi mo nasuot ang leaf pendant natin? Yes, ito. Umangat ang kamay niya at ikinulong sa palad niya ang Twin Hearts pendant. Gift ni Jobert. Tinanggal kong leaf pendant para isuot ito na mayaning katahimikan sa pagitan nila. Nakatungo siya kaya hindi na niya nakita ang ekspresyon ng mukha nito. Ayaw niya itong tignan. Ayaw niya makita ang anumang damdamin na kalarawan sa mga mata nito. Maya-maya ay naramdaman niyang lumapit ito sa kanya. Hinawakan ulit siya nito sa magkabilang balikat bago ito nagsalita. Bakit mo ako pinaasa? Nanunumbat na usal nito. Ipinaramdam mo sa akin na okay tayo. Why, Athen? Ginagantihan mo ba ako dahil sa ginawa sa'yo ni Dad? No, wala akong galit sa'yo, believe me. I'm sorry. Iyon lang ang kaya niyang sabihin dito. Alam niyang walang excuse ang ginawa niyang hindi paglilinaw sa lahat. Malinaw na pinaasa niya ito. Nagpadala siya sa damdamin niya. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak nito sa mga balikat niya. Umatras ito ng isang hakbang. Pinipili mo ba siya over me, Athen? Pantay na ang tono na tanong nito sa kanya. Wala nang kanina ay nakapaloob na damdamin sa boses nito. Gusto kong marinig mula sa iyo mismo, once and for all. Yes, dahil duwag ako, Adriel. Takot akong harapin at ipaglaban sa lahat ang damdamin ko. Takot akong danasin ulit ang sakit na nararamdaman ko noon na maghiwalay tayo. Posible iyon dahil may isang Judy sa buhay mo.
at nariyan ang daddy mo na hindi ako kailanman gugustuhin para sa'yo. Okay, sabi nito. What can I say? Best wishes, pantay na sabi nito. Kapag kuwan, nagmamadali na itong bumalik sa kotse. Nang marinig niya ang tunog ng papalayong van, saka lamang niya pinakawalan ang kanina pa niya pinipigil ang mga luha. Tumakbo siya papasok sa simbahan. Umupo siya sa pew na gawing sulok at ipinagpatuloy ang tahimik na pagluha. Sa kanyang isip ay umuusad siya ng panalangin, humihiling sa Diyos ng tibay ng damdamin para magawa niyang harapin ang mga susunod na mga araw sa buhay niya. Sa ganoong miserableng anyo siya dinatna ni Cynthia sa simbahan. Kasama nitong dumating si Jude at ang isang gwardya sa beach house. Naglabas siya ng salooban sa best friend niya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Uncle Adriel? Wala sa loob na nag-angat si Adriel ng ulo nang marinig niya ang boses ni Krisha mula sa pintuan. Nasa isang sulok siya ng silid, nakasalampak sa sahig habang nasa harap niya ang kopita at isang bote ng alak. Nakapatay ang ilaw sa silid niya. Tanging ang liwanag ng lampshade ang nagbibigay liwanag doon. Pasimpleng tinuyo niya ang mga pisngi na basa ng mga luha. Kanina pa siya tahimik na umiiyak. Naninikip ng dibdib niya sa labis sa sakit na nararamdaman. Gusto niyang lunurin ng alak ang sarili niya para makatulog siya, para kahit saglit lang ay makalimutan niya ang nakamamatay na sakit sa kanyang dibdib. Pagdating niya kanina sa bahay nila, ang unang gusto niyang gawin ay awayin ang kanyang ama. Kasalanan nito ang lahat. Kung hindi ito nakailam sa kanila ni Marthena noon, masaya sana sila ngayon. Baka kasama na nila ang dalawang anak na pinalano nila noon. Pero nagbagong isip niya nang maabutan niya ang kanyang ama na nakasandal sa paborito nitong upuan sa porch at nakapikit. Ayon sa kawaksi nila, mula sa munisipyo ay umuwi raw ito dahil naninikip ang dibdib nito at gusto nito magpahinga. Buong araw siya nag-drive kanina pagkatapos niyang ihatid si Krisha sa bahay nila. Para siyang madman sa pagmamaneho. Kung naaksidente man siya ay hindi na siya magugulat. Pero nakauwi siya ng buhay pagkatapos niyang puntahan ang lahat ng lugar na memorable sa kanila ni Marthena. Wala siya makapanggalit para dito. Pinaasa na siya kung pinaasa. Pero siguro ay hindi nito sinadyang gawin iyon. Kaya pala tuwing nilalapitan niya ito, ay tila lagi may gusto itong sabihin sa kanya na hindi nito magawang ituloy dahil niyayakap at hinahagkan na niya ito. He literally seduced her. Kaya siyang walang karapatang magalit dito. Hindi ba't guarded ang mga kilos nito kapag nasa malapit siya noong mga unang araw na paghaharap nila? Pero anong ginawa niya? Pagtuntong niya sa dalampasigan ng isla ng pag-ibig at nakita niya ito, ay agad niya itong hinagkan sa halip na kumustahin ito. Hindi siya nagtanong tungkol sa buhay nito dahil sumobra kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Sinaid niya ang alak na laman ng kupita niya. Heto siya ngayon, talunan. Mas pinili ni Marthena ang fiancé nito. Siguro, mas gwapo, mas mabait, mas mabuting tao at mas maalagang fiancé nito kaysa sa kanya. At siguro, mas mahal ng fiancé nito si Marthena. No, iyon na isang bagay na hindi siya sang-ayon. Higit ang pagmamahal niya kay Marthena kaysa sa lalaking iyon. 5 taon niyang inalagaan sa puso niya ang pag-ibig na iyon. At hindi siya pumasok sa isang bagong relasyon kahit kaliwat kanan ang chance niyang gawin iyon. Babaeng mismo lumalapit sa kanya. Pero ang lahat ng iyon ay binaliwala niya dahil sa isang babae lamang ang gusto niyang makasama habang buhay. Deep inside him, kabaliwan na kung kabaliwan. Umaasa siyang isang araw ay babalik si Marthena sa punong mangga kung saan sila nagsumpaan noon. Babalik ito para ibigay sa kanya ang pendant at magpaliwanag sa kanya kung bakit ito tumalikod sa sumpaan nila. Mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagpakatanga pala siya. Ang babaeng pinapantasya niyang babalik para sa sumpaan nila ay matagal nang tinanggal ang pendant na bigay niya. Malino na wala ng halaga rito ang sumpaan nila. Nagsalin ulit siya ng alak sa kanyang kupita. Aktong tutunggain niya iyon nang maramdaman niya umupo si Krisha sa tabi niya. Hinagod nito ang tingin ng kanyang mukha. Ibinaba niya sa sahig ang kupita. "Why are you here in the dark, uncle?" Inosenteng tanong nito. Umiiyak ka, anito, at saka tinuyo ang mga luha niya. Napahikbing niyakap niya ang maliit na katawan ng pamangkin niya. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha niya, pero pinilit niya huwag makalikha ng tunog ang pag-iyak niya.
Hindi niya nais maging mahina sa paningin ni Lo. All these years, pinilit niyang labanan ang sakit kahit pakiramdam niya ay durog na ang puso niya. Gusto niya maging matapang sa paningin ng pamangkin niya dahil gusto niyang sa kanya ito sumandal, sa kanya ito kumuha ng lakas. Kailangan siya nito, lalo na sa mga gabing dinadalaw ito ng mga hindi ordinaryong panaginip. Pero hindi pala niya kaya maging matapang sa lahat ng pagkakataon. Ngayon ay heto siya. Ang maliit na katawan nito ang pinaghuhugutan niya ng lakas. Ito ang dahilan kung bakit patuloy siya nabubuhay sa kabila ng mga pinagdaraanan niyang sakit. Who hurt you, Uncle? Usisa nito habang hinahagod ang kanyang likod. No one, baby, sagot niya sa pilit pinatatag na boses. Nag-away ba kayo ni Tita Judy? No, ni Tita Marthena. Hindi siya nakasagot. Hindi niya kaya magsinungaling dito. Do you love her? Napabuntong hininga siya. Sobrang sakit ng nararamdaman niya at kailangan na niyang i-release iyon para makahinga siya ng maluwag. Natagpuan niya ang sarili naglalahad ng saloobin kay Krisha kahit alam niya hindi siya ito lubusan na intindihan. Nang sa wakas ay matapos siya, nakatulog na ito sa kandungan niya. Athen, hindi tuminag si Marthena. Nanatili siya nakapikit habang nakahilig sa paborito niyang upuan sa porch. Dapit hapon na, kaya malamig ang simoy ng hangin sa bahaging iyon. 4 na araw nang lumipas, mula na makauwi sila ni Cynthia sa Mountain Province. Sa kabila ng mga nangyari sa kanya sa Tierra Vera na nalaman nilang Isla ng Pag-ibig pala ang totoong pangalan, ay hindi siya nagsisisi sa pagtungtong nila roon dahil positibo ang dinulot niyon kay Cynthia. Masigla at may kislap na ngayon ang mga mata ng kaibigan niya. Alam niyang si Jude ang dahilan niyon. Habang buhay niya pagpapasalamat sa langit ang pagdating ni Jude sa buhay ng kaibigan niya. Dahil dito ay napadali ang paglimot ni Cynthia sa trahedyang pinagdaanan nito. Binigyan ng lalaki ng bagong kulay at kahulugan ng buhay ng best friend niya. Ngayon ay heto ang kaibigan niya. Halos hindi na binibitawan ang jacket ni Jude. Napangiti siya. Hindi niya mapigilang kiligin nang bumalik sa isip niya ang nilalaman ng note na sinadyang ilagay ni Jude sa bulsa ng jacket nito para mabasa ni Cynthia. Hindi man tahasang inamin ng lalaki, ay alam niya espesyal din si Cynthia sa puso nito. Humagod ang kamay ng papa niya sa kanyang buhok. Umungol siya. I don't wanna talk, sabi niya. Alam niya kapag naabutan siya nito nagmumuni-muni, ay gugustuhin siya nitong kausapin. Kilalang kilala niya ang kanyang ama. Hindi nito guguluhin ang pagsasenti niya sa porch kung wala itong sadya sa kanya. At nahulaan na niya ang pag-uusapan nila. Nag-text sa kanya si Cynthia na nagdaang araw na kausapin ito ng papa niya. Napilitan ng kaibigan niya na aminin ang totoong nangyari sa Palawan. Hindi nito kaya magsinungaling sa kanyang ama. Mag-usap tayo, Marthena, sabi ng kanyang ama. Pumuwesto ito sa isa sa mga upuang naroon. Sinasadya niyo ba ni Jobert na paglihiman ako? Pagdating niya sa Mountain Province ay hindi niya nadatnan doon na fiancé niya. Nag-usisa siya sa kapatid nito na naging malapit na sa kanya at sinabi niyon na nasa abroad daw si Jobert nagbabakasyon. Pero sa huli ay inamin ng kapatid nito na kaya raw ito ng ibang bansa ay ayaw nitong marinig mula sa kanya na ayaw na niya magpakasal dito. Ulan nababanggat si Jobert sa akin pero nararamdaman ko may problema kayo. Iyon pala, dahil nagpunta kayo ni Cynthia sa Palawan. Sinabi na ni Cynthia sa inyong lahat, diba? Kaya wag niyo na akong tanungin, Papa. Umayos siya na pagkakahiga sa upuan. Tinalikuran nito. Nakita kayo ni Adriel? Umungol siya. Tinatanong kita, Marthena. Harapin mo ko. Mag-usap tayo. Motoridad ang sabi nito. Takot na siya kapag ginagamitan siya nito ng ganoong tono. Daddy's girl siya, pero alam nito kung paano siya disiplinahin. Oho. Para siyang robot na pumihit paharap dito. Hindi siya tumingin dito. At ano na naman ang sinabi ng magaling niyang ama? Nakatiimbagang na tanong nito. Galit ito kay Mayor Alcantara dahil inamin niya rito ang dahilan kung bakit mas pinili niya lumayo noon. Natatandaan niya na suntok pa nito noon ang dingding nang umiiyak na nilahad niya rito ang lahat. Isang gabi hindi na niya kayang sakit sa dibdib niya. Nagngangalit ang mga bagang nito habang yakap siya ng mahigpit at inaalo siya. Mula ng gabing iyon ay itinanim na nito sa puso nito ang galit para sa alkalde. Hindi raw nito gugustuhin maging kapamilya ang ganoong kasamang tao. Mahigpit ang utos nitong kalimutan na niya si Adriel. Hindi na siya nagulat na ng mga sumunod na linggo ay panay na ang pagbibida nito kay Jobert.
Natunugan niyang gusto nito ang huli para sa kanya. Wala naman pa. Ang totoo ay humingi nga siya ng tawad. Nagbalik sa isip niya ang eksenang sinundo siya ng isa sa mga bodyguard na mayor. Kasama niya noon sina Jude, Cynthia at ang isang gwardya ng akin ng beach house. Inamin ng alkalde na napakataas ang ambisyon nito noon. Gusto raw nitong hubugin si Adriel para maging tulad nito. Subalit, hindi rin daw ito nagtagumpay sa nais nito. Sinunod nga raw ni Adriel ang nais nito mag-aral sa Amerika, pero sa halip na law ang kinuhang kurso ng binata ay entrepreneurship. Hindi rin daw ito naglalabas ng bahay, hindi gumigimik at hindi nakikipag-date. Kay Krisha lang daw umiikot ang buhay nito. Ngumingiti lang daw ito kapag ang pamangkin ang kasama. Doon daw nagsimula magsisi si Mayor Alcantara sa ginawa nito. Inamin ng alkalde na ambisyoso ito pero hindi raw ito masamang ama. Pinagsisihan daw nito ang ginawa sa kanya at nang manalo ito bilang alkalde ng bayan, ibinuhos daw nito ang lakas at panahon para mapabuti ang mga nasasakupan nito. Sa paraan man lang daw na iyon, ay mabayaran nito ang mga nagawang kasalanan sa kanya at sa anak nito. Inani raw nito ang galit ni Adriel na matuklasan nito ang lahat. At hanggang na mga sandaling iyon daw na magkausap sila ay dinadala pa rin nito sa dibdib ang bigat dahil hindi ito magawang patawarin ni Adriel. Hindi raw ito umaasang patatawarin agad niya ito. Gusto lamang daw nitong ipaabot sa kanya na pinagsisihan na nito ang ginawa sa kanila ni Adriel noon. Napangiti siya na mapait na sabihin nito hindi na raw ito hahadlang kung sakaling nais nilang ituloy ni Adriel ang pag-iibigang winakasak nito noon. Sinabi niyang huli ng lahat dahil ikakasal na siya sa iba. Hindi niyo siya magiging balae. Don't worry pa. Gusto niya magbiro pero naging sarcastic ang tono niya rito sa halip na biro. Hindi nagsalita ang ama niya. Umasim lamang ang mukha nito. Kapwa sila natahimik. Tila may iniisip ito. Anong mangyayari sa kasal niyo ni Jobert? Itutuloy ho namin ang kasal ni Jobert. Hindi ito umimik kaya napatingin siya rito. Titig na titig ito sa kanya na para bang gusto nitong basahin ang kaluluwa niya. Napalunok siya, sabay iwas ang tingin dito. Gusto mo ba talaga magpakasal, anak? Masuyong tanong nito sa kanya. Nang bumaling siya rito, ay tenderness ang nabasa niya sa mga mata nito. Hindi agad siya nakaimik. Kilala siya nito. Alam nito kung kailan siya nagsisinungaling at kung kailan siya nagsasabi ng totoo. Sagutin mo ko ng totoo. Pa, mahal mo pa rin ba si Adriel? Sa pagkakataong iyon, ay nangilid na mga luha sa kanyang mga mata. Ang inaasahan niya ay maglilitan niya ito ng mga dahilan kung bakit hindi ito sang-ayon sa ideyang sila ni Adriel ay magpapakasal, kaya nagulat siya sa sunod na sinabi nito. Kung siya pa rin palang mahal mo, bakit narito ka ngayon? Bakit mo binabalikan si Jobert at itutuloy mo pa rin ang kasal ninyo? Nakaakmang lamang siya rito. Si Jobert ang gusto ko para sa'yo at alam mo yan, he loves you so much. Aalagaan at mamahalin ka niya. Pero kung si Adriel pa rin ang mahal mo, bagay na hindi mo naman inamin sa akin nang tanungin kita tungkol sa kasal na iniaalok ni Jobert sa'yo, hindi ko na igigit ang kasal niyo ni Jobert. Unang-una, hindi ko gusto maging miserable ka. Iyon ang kahulugan ng kasal na walang pag-ibig. Ikalawa, parang anak ko na rin si Jobert. Hindi ko hahayaan na pareho kayo nasasaktan habang kasal kayo. You mean, hindi kayo hahadlang sa amin ni Adriel kung sakali? Kahit hindi ko gusto ang pagmumukha ng ama niya, importante pa rin sa akin ang kaligayahan mo, anak. Nag-iisang baby kita eh. Papa, napaluha ulit siya. Nilapitan siya nito at tiniyo nito ang mga luha niya. Hintayin mo bumalik si Jobert at mag-usap kayo. God knows, siyang huling tao sa mundong gugustuhin kong saktan pa. I love him. Hindi man katulad ng pagmamahal ko kay Adriel ang pagmamahal ko sa kanya, mahal ko pa rin siya. I know, and I'm sure he knows that too. Hinagod nito ang likod niya bago siya iniwan sa porch. Napabuntong hininga siya. Naisipan niyang puntahan na lamang si Cynthia para malaman niya ang opinyon nito sa naging pag-uusap nila ng papa niya. Naabutan niya ang kaibigan niya nasa silid at iyak ng iyak. Pinanonood nito ang video ng mga kaibigan nila sa laptop nito. Nakinood na rin siya habang pinapayapa niya ito. May hilig tumambay si Marthena sa porch kaya kaagad niya natanaw ang pagdating ni Jobert. Bago natapos ang linggong iyon ay bumalik na ito sa Pilipinas. Chocolates at isang jade bracelet daw ang pasulubong nito sa kanya. Nauna na niyang nalaman
mula sa text ng kapatid nito na nasa Pilipinas na ito. Pagkakita sa kanya ay kaagad itong ngumiti. Tumayo naman siya para hintayin ito makalapit sa kanya. "Namiss kita, payakap," he said softly. Saka siya niyakap na mahigpit. Tinugon niyang yakap nito. Iyon pa rin ang yakap nitong pamilyar sa kanya. Nagbibigay na kapanatagan. "Kumusta naman ang Thailand? Anong ginawa mo ron?" Nagpalaboy, pabirong sagot nito. Natawa siya at tumawa rin naman ito. "Ikaw, kumusta ang Palawan?" tanong nito at saka masuyong hinagod ng kanyang pisngi. "Naging tan ang balat mo ah. Mainit sa beach eh." Isinuot nito sa kanyang jade bracelet. Pagkatapos ay ibinigay nito sa kanya mga box ng chocolates. "I'm glad Cynthia's okay now. Tama nga ako, makakatulong sa kanya ang bagong kapaligiran." "Thanks to you," ngumiti ito. Magkasunod silang umupo sa magkatabing upuan sa porch at tumanaw sila sa malayo. Maya-maya ay ginagap nito ang kamay niya. "Wala ka bang sasabihin sa akin?" Hindi siya nakakibo. Napalunok siya. Mahirap para sa kanya na sabihin ang mga salitang alam niya magdudulot ng sakit sa damdamin nito. Pulos kabutihan ang ipinakita nito sa kanya, kaya masakit para sa kanya na saktan ito. "Jobert, pwede mong sabihin ng kahit ano, except for one word. Don't say sorry, Ethan. I was never sorry I've met you. That's good to hear." Gusto ko magalit sa sarili ko dahil hindi ko magawang suklian ng labis-labis sa pagmamahal mo sa akin. I want to reciprocate the love you're giving me. Believe me. I believe you. Sinubukan ko, Jobert. I know. But, hindi na niya nagawang ituloy ang sasabihin niya dahil napuluhan na siya. Bumuntong hininga ito at kinabig siya pahilig sa dibdib nito. "Huwag kang umiyak. Ako ang dapat umiiyak, hindi ikaw. Ikaw kasi eh," paninisi niya rito. "Sige, sisihin mo pa ang kawawang gwapong ito." Nakangiting sabi nito na tila gusto nito ang pag-aanin ng kanilang usapan. Nakangiti ito habang hinahaplos-haplos sa kanyang buhok. "Hindi mo iiwan si Papa dahil sa akin?" Mahihirapan ang Papa niya kapag umalis ito sa trabaho nito sa farm nila. "Hindi. Thank you, Jobert." Ngumiti ulit ito bilang tugon. Maya-maya ay tumunog ang cellphone nito. Dahil nakahilig siya sa dibdib nito, nakasilip na rin siya sa cellphone nito. Iyon ang madalas niyang gawin kapag magkausap sila at biglang may tumawag dito. Nakangiting mukha ng isang babae na hindi pamilyar sa kanya ang nagbiblink sa screen, katabi ng pangalang Heart. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang kakaibang ngiti ni Jobert na ma-excuse ito sa kanya para sagutin ang tawag. Lumayo ito kaya hindi na niya marinig ang usapan ng mga ito. Pagkatapos ng halos 3 minutong pakikipag-usap ito sa cellphone ay binalikan siya nito. Hindi niya napigilan ang sarili na mag-usisa dito. "Sino yun?" "Si Heart. Nakatabi ko ng sa seat ng plane. Nagkataon pang parehong hotel ang tinuluyan namin. Masarap siyang kasama't kausap. Nakakaaliw siya. Kaya pala ganun ang ngiti mo ha? May nakita ka palang ibang girl sa Thailand." Tukso niya dito. "Ikaw pa rin naman ang mahal ko ah," masuyong sabi nito. Saka pa lamang niya naintindihan kung bakit kahit may nababasa pa rin siyang lungkot sa mga mata nito, ay tila hindi ito nahirapang tanggapin ang breakup nila tulad ng inaasahan niya. Maaring dahil iyon sa babaeng iyon, hinila siya nito palapit dito. "Mag-uusap kami ng Papa mo. Kiss me one last time." Anito, hindi siya nag-alinlangang gawaran ito na magaang halik sa mga labi. It was like a seal of their friendship. "Thank you, Jobert. Be happy, okay?" Anito, at minsan pa siyang hinagkan nito sa mga labi bago siya tuluyang iwan. "Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang susugod sa Maynila, diba? Pinairal mo yung tigas ng ulo mo. Ngayon, iiyak-iyak ka." Paninarmo ni Marthena kay Cynthia habang panay ang hikbi nito. Lumakas ang iyak nito habang yakap-yakap ang jacket ni Jude. Kababalik lamang nito sa Mountain Province, dalang masamang balita. Nakita raw nito si Jude sa bahay nito na may babaeng kasama at nakatapi lamang ng tuwalya ang babae. Nasa terrace sila ng silid nito ng mga sandaling iyon. Itinawag sa kanya ni Tita Nadia ang pagdating nito. Para daw itong zombie, namumugto ang mga mata at pulang-pulang ilong. Ayaw raw nito magsalita
Kaya siya ang naisipan ng Ginang na tawagan. Alam kasi ng Ginang na sa kanya lamang nag-open up si Cynthia ng mga bagay na isinasekreto nito sa mommy nito. Nagmadali siya pumunta sa bahay ng mga ito at heto nga, inabutan niya itong panay ng wingoy. Gusto ko lang naman siya makita eh. I missed him. So, you missed him. Pero ano ngayon ang napala mo? I-comfort mo na lang kaya ako kaysa manarmon ka dyan. Reklamo nito, sabay pahid ng mga luha nito. Napailing at nilapitan niya ito at niyakap. Tahan na, bukas din ay ipapadala natin sa kanyang jacket niya. Ayoko, bahagyang itinulak niya ito. Ayaw mo? Fine, gamitin na lang natin yan para ipakulam siya. Ipatusok-tusok natin ang matipunong dibdib niya para ayawan siya ng girl niya iyon. You want? Naiiyak na natatawa ito. Sinabunutan siya nito bago ito dumistansya sa kanya. Naluluha pa rin ito pero tumatawa na. Maya-maya ay sumeryoso ito. May nalaman pala ako, Athen. What? Umalis ng bansa si Adriel. Napatitig siya dito. Kanino mo nalaman? Kay Mayor Alcantara. Nakausap ko siya. Si Adriel sanang sadya ko para magpatulong kung saan ko pwede makita si Jude. Pero hayon, nabanggit sa akin ni Mayor na umalis ng bansa si Adriel kasama si Krisha. Si Mayor kasing humarap sa akin at heto pang isang nalaman ko. Sa kanya pala ang isla ng pag-ibig. Ang isla na sa pagkakaalam natin ay Vera Island ang pangalan. Tuluyan na nalaglag ang mga panga niya. Sa kanya, ibig sabihin, siya si Searching for Love na sinasabi ni Jobert. Imposible, Cynthia. Masyadong abala iyon sa munisipyo para magkaksaya ng panahon sa chatroom. Plus, tamad na mag-chat ang mga olds. Iyon ang sinabi niya eh. Itinanong niya kung naging maayos bang stay natin sa isla niya. Hindi pa ako nabibingin, no? He really said. Sabi nito, gamit ang mga daliri ay niko-quote sign pa ito. My island. Really? Yup, sa tingin mo, ano naman ang papala niya kung magsisinungaling siya, diba? And take note, friend, ha? Kung naaalala mo, nakakapasok noon si Adriel sa isla ng alanganing oras, diba? Doon yun. Ayaw nga akong palabasin ng mga gwardya roon ng ganong oras na para bang tatawag ako ng pirata sa karagatan. Tumangutango siya. Isa-share ko kay Jobert ang chismis na dala mo. Si Jobert nga pala, how is he? Nagkwento siya dito. Ganoon na lamang ang relief na gumuhit sa mukha nito pagkarinig sa mga kwento niya. Mahigit 1 linggo na kalipas, pagkatapos sa pag-uusap nilang iyon, ay basta na lamang sumulpot si Jude sa farm ni na Cynthia. Mukhang happy ending ang kahahantungan ng love story ng kaibigan niya. Pag-uwi niya sa bahay nila ng araw na iyon, natulala siya nang maabutan niya may bisitang kausap ang papa niya sa porch, si Mayor Anacito Alcantara. Agad na mataan ni Adriel ang 2 pamilyar na kotse. Nakasanda sa mga sasakyan ng 4 na bodyguards ng daddy niya. Mistulam ang unipormadong wrestler ang mga ito. Itinuloy niya ang mabibilis na hakbang para lapitan ang mga ito. Si June, ang paboritong bodyguard ni Krisha, ang una nakakita sa kanila ng pamangkin niya. Tinapik nito ang mga kasama at nagsilapit ng mga ito para salubungin sila. Agad hinila ng isang maleta niya. Welcome back ho, Sir Adriel. Ani June, hinitian niya ito. Kumusta si Dad? Maayos naman ho siya. Hi po, Kuya June. 4 na kayong wrestler? Bumungis-ngis si Krisha habang nakatingin sa 3 pa mga bodyguards nila. Inalagaan niyo po ba si Lolo Sito habang wala kami ni Uncle? Siyempre naman, Krisha, tila naaaliw ng tugon ni June. Nakalabas na ho ng ospital ang daddy niyo, sir. Bali nito sa kanya. Napangiti siya na isuot ni June sa leeg ni Krisha ang kwintas sa gawa sa sariwang sampagita. Ay, ang bango. Thank you. Nagagalak na bulalas na pamangkin niya. Lumapad ang ngiti ni June. Marami ako niyan. Gusto mo? Dalhan kita tuwing umaga? Free po? No baby. Business iyon ng family ni Kuya June mo. Kaya kailangan mong bilhin. Agap niya. Nalukot ang mukha ni Krisha. Wala po akong pambili eh. Malungkot na usal nito na sabay nila ikinatawa ni June. Magsashine na lang ako ng shoes mo, Uncle. Then you pay me. O kaya, bubunutan kita ng white hair. Seryosong sabi nito. Natatawang ginulo niya ang buhok ng pamangkin niya. Bibigyan kita na pambili. Pero sabihin mo muna kung anong gagawin mo sa flower necklace. Inilapit nito ang bibig sa tainga niya at bumulong.
Gift ko kay Jesus. 3 weeks ko po siyang hindi dinalaw sa church para hindi siya magtampo sa akin. 3 weeks nga sila nagbakasyon sa bahay ng tita niya sa Illinois. Gusto niyang palipasin ng sakit na nararamdaman niya, kaya pinili niyang lumayo. Ngunit wala rin nangyari. Hindi na ibsa ng sakit na dinadala niya. Kaya nagdesisyon siyang umuwi na lamang ng Pilipinas. Ang balak niya ay dumalo sa mga retreats. Baka sakaling pagkatapos niyang gawin iyon ay makasumpong na siya ng kapanatagan ng loob. Isa pang dahilan ng pag-uwi niya sa bansa ay ang kalusugan ng ama niya. Kahit galit siya dito, ay nag-alala pa rin siya ng labis na itawag sa kanya ng yaya niya na na-ospital ito dahil sa paninikip ng dibdib. Bumuntong hininga siya, kasabay ng pagsulpot ng espesyal na babae sa isip niya. Marthena, siguro, masaya na ito ngayon sa piling na lalaking iyon. Umupo sila ni Krisha sa backseat. Sa passenger seat naman, pumwesto si June. Ang dalawa pang bodyguard ay sumakay na sa isang sasakyan. Uncle Adriel, ani Krisha, nang malayo na natatakbo ng sasakyan. Sabi niya, ang tao raw ay hindi dapat nagtatanim ng galit sa puso. We should forgive Tita Judy. Nagsorry naman na po siya, diba? Nasa po niya ang kanyang noo at napapikit na mariin. Hindi muna ngayon, baby. Ani yan sa pamangkin. Hinagod niya ang buhok nito bago niya inabot ang kamay nito at inilapat iyon sa tapat ng puso niya. Masakit pa rin kasi ang heart ni Uncle ngayon. Soon, kapag healed ng sugat dito, mapapatawad ko ng Tita Judy mo. Lihim niya na hiling na sana ay kaya nitong pagalingin ang sugat sa puso niya. Naaalala pa niya na sumunod noon si Julie sa kanila sa Amerika. Ang akala niya, ikinalimutan na nito ang damdamin nito para sa kanya. May kaibigan na nga sila. Ngunit sa natuklasan niya na ginawa nito, ay napagtanto niyang siya lamang ang nagpapahalaga sa pagkakaibigan nila. Nadatna niya si Judy na umiinom sa balkulahe ng gabing iyon. Gusto niya mag-ipag-isa kaya nakiusap siya rito na iwan muna siya nito noon. Pero sa halip na pagbigyan siya, ay niyakap siya nito mula sa likuran at hinagkan siya ng magaan sa kanyang ulo. Sa gilid ng kanyang muka, hinayaan niya ito ng ilang segundo sa pag-aakalang gusto lang siyang i-comfort nito. Ngunit nang halikan na siya nito na mapusok sa kanyang mga labi, ay itinulak na niya ito. Nagtitimpi ng galit na pinagsabihan niya itong umalis na. Nasaktan at nagalit marahil ito na tinatanggihan na naman niya ito tulad ng maraming pagkakataon na sinubukan nitong akitin siya. Pagkatapos sa pagkataboy niya rito, ay marami na itong sinabi na hindi na niya pinakinggan. Aktong iiwan na niya ito nang banggitin nito ang pangalan ng babaeng dahilan ng pait at lungkot sa puso niya. Dahil ba kay Marthena, kaya hindi mo ko magawang mahalin? Si Marthena! Si Marthena! Lagi na lang si Marthena! Gumising ka nga, Adriel! Ayun siya! Iniwan ka na naman! She doesn't love you as much as I do. Akong kailangan mo. Hindi niya ito pinansin. Itinuloy niya ang pagpasok sa kabahayan na parang walang naririnig. Adriel! Sigaw nito. Then she cursed. You fool! Hindi ka na niya babalikan. Alam mo ba kung bakit? Dahil tanga ang babaeng mahal mo. Pinaniwalaan niya ang mga kasinungalingang sinabi ko. Sukat na marinig ang sinabi nito, isinaklot niya ang magkabilang balikat nito. Linawin mong sinabi mo, Judy. Mariing sabi niya na may kalakip na pagbabanta ang kanyang tono. Napalunok ito, tila natilihan sa nakitang galit sa mga mata niya. Pero nang tila mahimasmasan ay inilahad nito sa kanya ang mga sinabi nito kay Marthena sa loob ng simbahan. Kaya pala may nabasa siyang kakaibang damdamin sa mga mata ni Marthena nang balikan niya ito. It was pain. Tama, marahil ang mensahe ng mga halik at yakap nito. Siya pa rin na hanggang ngayon ang mahal nito. Pero dahil sa mga sinabi ni Judy, ay pinagdudahan siya nito. Mas pinili nito ang balikan ng fiancé nito dahil inisip nito hindi na siya ang dating Adriel na tapat ng alay na pag-ibig dito. Humingi si Judy ng tawad sa kanya. Mahal daw siya nito, kaya nito nagawa iyon. Iyon ang eksena na abutan ni Krisha sa sala. Bumaba ang pamangkin niya dahil hinahanap daw siya nito. Nakatitig lamang si Krisha sa kanya habang tila dinadama ang pintig ng puso niya. Kinabig niya ang ulo nito at mariing hinagkan ito sa noo.
Naka-check-in si Marthena sa isang kilalang hotel dahil pinasunod siya ng papa niya sa Palawan. Saka na raw ito ipapaliwanag sa kanyang lahat. Nagtaka man, napilitan siyang sundin ang sinabi nito. Tungkol daw iyon sa negosyo, naging abala na ito ng mga sumunod na araw kaya hindi na niya ito inuswisa kung ano ang negosyo iyon. Nung isang araw ay lumipad ito papuntang Palawan. May importante raw itong aasikasuhin. Malamang ay tungkol iyon sa negosyo na binanggit nito. Kinagabihan ay tinawagan siya nito at pinasusunod siya doon. Tamang-tama naman na paluwas din si Jude sa Maynila at isasama nito si Cynthia. Kaya sumabay na siya sa mga ito sa pag-alis ng farm. Inalok siya ni Jude na tumuloy muna sa bahay nito pero tumanggi siya. Hindi niya gusto maging istorbo sa dalawang iyon na mistulang honeymooners. Hinihintay niyang puntahan siya ng papa niya roon pero nasa Maynila si Cynthia ang nagpapanik na tumawag sa kanya para sabihing puntahan niya sa universidad ang papa niya dahil naroon daw ang huli kasama si Mayor Alcantara at may issue na inaayos. Iyon daw ang balita na karating kay Jude. Ang bagong bodyguard daw ni Mayor ay tao ni Jude at ito ang napasa na impormasyong iyon. Lakatakbong tinungo niyang entrance gate ng universidad. Ipinagpapasalamat niyang sina Ryan at Mang Mitoy ang naka-assign sa gate 1 ng araw na iyon. Hinahagod ang dibdib na nilapitan niya ang mga ito. Nakita niyo ba si Mayor Alcantara na pumasok kasama ang isang lalaking matangkad, kayumanggi at mga lagpas 50 ng edad? Tanong niya sa mga ito. Ang papa niya ang idinedescribe niya. Nagkatinginan ang dalawang gwardya kapag kuwan ay tumango. Mukha nga ho nagtatalo ang dalawa, ma'am. Narinig pa ho namin na sabi nung lalaki, humanap daw sila ng lugar na pwede sila magduelo nang wala ang mga alalay ni Mayor. Sabi ni Ryan, nanlaki ang mga mata niya. Papa naman, anong kalokohan itong pinasok nyo? Sa likod ng education building ho yata sila magduelo, ma'am. Kasi dun ho sila nagtungo, sabi ni Mang Mitoy, sabay turo sa direksyon ng building. Sisirain pa yata ng papa niya ang magagandang alaala nila ni Adriel sa bahaging iyon. Ginitian siya ng pawis sa kanyang noo at sentido na marating niya ang pakay na lugar. Dahil pasado alas 5 na ng hapon ay nasa klase na ang mga estudyante. Tahimik ang paligid at wala mga makikitang estudyante na nakatambay at nagpapagala-gala. Tinawagan niya ang cellphone ng papa niya habang hinahanap ito sa paligid. Nagriring lang ang kabilang linya. Saan naman kaya nagsuot ang dalawang matandang iyon? Kumunot ang noo niya nang may mapansin siyang tao na nakasanda sa katawan ng punong mangga. Agad siyang lumapit dito. Pagkalapit niya rito ay eksakto namang gumalaw ito. Umalis ito sa pagkakasanda sa katawan ng puno at saka inilapat ang cellphone nito sa tainga nito. Dad, wala rito sina Krisha at June. Anito, para siyang itinulo sa kinatatayuan niya. Kung kanina, nagdududa pa siya na si Adriel ang nasa harap niya. Ngayon, ay 100% sigurado na siya. Adriel, bigla itong lumingon. Bumadha ang pagkakagulat sa mukha nito na makita siya. Natulala ito ng ilang segundo. Tulad niya, ay mukhang hindi rin ito inaasahang makita siya roon. Athen, what are you doing here? Akala ko nasa States ka. Sabay sila nagsalita, sabay rin sila natahimik. Napangiti sila sa isa't isa pagkatapos maghina ng ilang segundong kanilang mga mata. Hinahanap ko si Papa at ang daddy mo. Kababalik ko lang 2 days ago. Nagkasabay ulit ang sagot nila sa tanong nila sa isa't isa. Sabay rin sila napangiti maya-maya. Ikaw muna, ani Adriel, sabay bulsa ng cellphone nito. Yun nga, si Papa at ang daddy mong sadya ko rito. Ewan ko ba kung anong kalokohan na naisip ni Papa at, Athen, putol ni Adriel sa iba pang sasabihin niya. Wala si daddy rito. Nasa bahay siya nang umalis ako. Ha? Bulalas niya. Malibang impormasyong ibinigay sa kanya ni Cynthia. Pero ang sabi ng mga gwardya, nagtama ang mga mata nila ni Adriel. Sa tingin niya ay naguguluhan din ito. Wala rin dito si Krisha. Usal nito habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Si Dad ang nagsabi sa akin na narito si Krisha kasama si June. So, anong ibig sabihin nito? Set up? Parang ganoon na nga yata. Hindi siguradong sagot nito. Hindi pa rin ito inaalis ang tingin sa kanyang muka. Can I see your hand? Hand? Nakakunot noong gagad niya. Left hand, Athen. Naguguluhang inilahad niya ang kanyang kamay rito. Where's your wedding rings? Napakurap-kurap siya. Unintentionally, ay napatingin din siya sa mga daliri niya. Wala, hindi naman natuloy ang kasal.
Sa pagkagulat niya, ay kumilos ito na animo kidlat sa bilis. Namalay na laman niyang yakap siya nito at sinisiel ng halik ang kanyang mga labi. Ipinikit niya ang mga mata na dilat sa pagkakabigla. Mula nang malaman niya kay Cynthia na ng ibang bansa si Adriel ay iba yung kahungkagan, ang kahulugan ng lahat ng bagay sa kanyang buhay. Mailap ang antok sa kanya sa mga nakalipas na gabi dahil parating itong laman ng isip niya. Napagtanto niyang mahal na mahal talaga niya ito, isang katotohanan na sa tingin niya ay wala na makakapagpabago. Hindi niya ito naisip na sundan kahit malayo na siya sa commitment nila ni Jobert dahil sa tuwina ay nakikita niya sa kanyang diwa na kasama nito si Judy. Pero ngayon nararamdaman niya ang higpit ng pagkakayakap nito sa kanya at init ng mga halik nito ay handa na siya makipagsabunutan kung kinakailangan. I love you, Athen. God, ba nasasabi nito sa pagitan na paghalik sa kanya. You have no idea how much I love you. Na sa mga sumunod na sandali ay nagpapaliwanag na ito tungkol kay Judy at sa mga sinabi ng huli sa kanya. Nagsasalita ito sa pagitan na paghalik sa kanya. Para ba nanghihinayang ito sa mga sandaling nilipas na hindi siya mahahagkan nito. Nang umiti siya ay napaungol ito. Pumihit ito para may sandal siya sa puno mangga, saka ulit siya hinagkan nito ng buong pananabik. Noon at ngayon lang, Athen, ikaw lang. Hindi na siya nagsalita. Ipinulupot na lamang niya mga bisig niya sa batok nito at hinagkan niya ito ng halik na para sa kanila ay sorry kiss. Bumitaw ito sa pagkakahalik sa kanya. It's okay, baby. Hindi ako galit sa'yo. Then, he claimed her lips again. She kissed him back with total abandon. Adriel, wait. Awat niya rito, saka napangiwi. Masakit. Nagtataka na patingin nito sa kanya. Ang dami nangangagat na langgam sa paa ko. Itinulak niya ito at ipinadyak-padyak niya mga paa para alisin ang mga langgam doon. Hindi sila umubra sa Nike shoes ko, sabi nito habang hinahaplos-haplos ang mga paa niya. Kaya mga paa mo na lang ang pinapak nila, natatawang sabi nito. Sama ka sa bahay, lagyan natin ng ointment ang mga paa mo. Hindi siya sumagot. Masaya nakatingin lamang siya sa mukha nito. Tingin ng saya sa puso niya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Nakasama niya si Adriel na mga sandaling iyon. Umangat ang kamay niya at hinaplos sa mukha nito. Mula sa pagsisiyasat sa mga paa niya ay lumipat ang tingin nito sa mukha niya. Buong suyong umiti ito na magtama mga mata nila. Umisod ito at kinandong siya. Bakit hindi natuloy ang kasal nyo? Alam niyang mahal ko pa rin ang first love ko. Ewan ko ba kung bakit hindi ko makalimutan ang first love ko. Hindi naman siya masyadong gwapo. Hindi rin siya mabait na mabait. Pagkatapos, nagpapatubo pa siya ng balbas at bigote na parang hoodlum. Pero, masarap humalik. Hindi pero mahal ko talaga siya. Ang lakas ng halakak nito. Kinabig nito ang batok niya at siniil siya ng mariing halik sa mga labi. Na maghiwalay ang mga labi nila, nagkatawanan sila. Pero isang sandali lang ay natigil sa pagtawa na makarinig sila ng palakpak mula sa isang direksyon. Nakita nila ang papa niya, si Mayor Alcantara, ang tatlong bodyguards nito at si June na karga-karga si Krisha. Mas magaling ka pala mag-isip ng plano, kumpadre, sabi ni Mayor Alcantara sa papa niya. Ngiti-ngiti naman ang papa niya, saka pa lamang niya naintindihan ng lahat. Pinlano ng madalawang matanda ang pagkikita ulit nila ni Adriel. Marahil ay nakipag-ayos ang alkalde sa papa niya, kaya ito nagsadya sa Mountain Province. Hayaan na muna natin ang dalawang iyan. Mauna na tayo sa bahay, sabi ni Mayor at nagpatiuna na. Dad, tawag ni Adriel sa ama nito. Lumingon ng huli. Tama bang isipin ko hindi ka talaga na ospital? Ang lakas ng tawa ng alkalde. Iniutos ko kay Marisa na iyon ang sabihin sa'yo para umuwi kayo ni Krisha dito sa Pilipinas. Nalulungkot kasi ako mag-isa sa bahay, Adriel. At dahil alam ko si Marthena lang ang nakakapagpangiti sa'yo ng totoong ngiti na isang malaking pagkakamali na inilayo ko siya sa'yo noon, gumawa ako ng paraan para maibalik siya sa'yo ngayon. Thank you, Dad. Are you happy now, Uncle Adriel? Yes, baby. Lagot ka sa akin, June. Baling nito sa nakikipagsabwat ang bodyguard nito. Hindi ka naiiyak sa dilim? Hindi na. Siya na ang sumagot habang nakatingin si Adriel. Ngumiti si Krisha na para bang napanatag na rin. Will you marry me? Paano kung hindi yes ang sagot ko? I'll still marry you. Nakangiting sabi nito na alam niyang hindi naniniwala na tatanggihan niya ang proposal nito. Saan ang honeymoon natin? Tugtong nito. Nag-isip siya. Gusto ko sa isla.
Memorable sa akin yung dawn kiss mo eh. Sa isla ng pag-ibig tayo mag-honeymoon, napawi ang ngiti nito. Bakit doon? Private ang islang yun. Kaya nga gusto ko ron, tahimik, sarili natin ang lugar. Ipapahiram ba iyon sa atin ng may-ari? Ano bang pinagsasabi mo riyan? Sa inyo ang isla, di ba? Sa amin? Hindi ba pag-aari ng pamilya mong isla? Dapat alam mong hindi. Kayo ni Cynthia ang Gaston, di ba? Huwag mong sabihin isa sa amin ni Dad ang nag-imbita sa inyo dahil sigurado ako hindi naman ginawa yun. Pero sabi raw ng daddy mo sa kanyang isla. Raw? Sabi ni Cynthia. Baka hindi lang sila nagkaintindihan. Kahit may gap kami ni Dad, alam kong lahat ng mga properties na pamilya namin. At sigurado akong hindi kasama ang islang yun. Nakiusap nga lang ako sa mga gwardya doon na papasukin ako nung time na nandoon kayo eh. So, hindi si Mayor si Searching for Love? Searching for Love? Tila nalilitong gagad nito. Tinitigan niya ito nang mabasa niya sa mga mata nito na wala talaga itong ideya sa sinasabi niya, ay ngumiti na lamang siya. Never mind, sabi niya. Kiss mo na lang ako. Yung kiss na sintamis ang dawn kiss mo sa isla. Bilyang inilapit niya rito ang kanyang mga labi. He grinned and kissed her hard and sweet. Kaagad na itakda ang kasal ni April at Marthena. Pagkatapos ng kasal, dumaratso na sila sa reception. Habang inililibot ni Marthena ang kanyang paningin, nakita niya si Jobert kasama ang babae na kilala sa eroplano na si Hart at mukhang may nabubuong magandang pagtitinginan. Dumalo din sa kasal si Jury na napatawa na din ni April. Masayang masaya ang mag-asawa dahil alam nila na pagmamahal nila ay hindi kukupas kahit anong unos at bagyo ang kanilang pagdaanan. Maraming salamat mga ka-felisidad sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana ay patuloy nyo pa rin kaming samahan sa iba't ibang klase ng kwentong pag-ibig. Ingat and God bless!